So, pag meron ka ditong given na 2x plus 4 equals x times g or xg, and we need to solve for x. So, yung ginagawa guys, lahat ng may parehas na variable na hinahanap, pagkasamahin mo siya sa isang side. So, yung 2x dito positive pa rin. Pero itong xg natin, may negative xg siya. Siyempre yung 4 natin, pag nilipat sa kabilang side, may negative 4. So, ngayon meron ka ditong x tsaka x. Lalabas natin yun. Factor out. Then, matitira dito is 2. Sa kabila is g or minus g. Equals negative 4. Divide mo lang by 2 minus g. Then, ma-eliminate na to. Then, yung x, magiging negative 4. 2 minus g. Yung sagot natin dun. And then, yung number 20, that is g equals 1 plus 2a over a. So, we need to solve for a. So, yung unang ginagawa guys, pwede natin eliminate yung denominator by multiplying both sides or cross multiply. So, mostly, pag cross multiply natin to, magiging ag na to, yung left. Then, matitira is yung 1 plus 2a dito sa part na to, diba? Kasi may eliminate na nga yung a. So, ngayon meron ka ditong a sa left, tsaka a sa right. So, pagkasamahin natin yung sa isang side lang. Pwede mo to ilipat dito, or ito yung ilipat mo sa kabila. So, dito na natin ilagay, pareha sa left. So, yung 2a natin may negative. Then, equals 1. Yung 1 natin positive pa rin guys ha, kasi hindi naman natin siya nilipat. Good evening. So, meron tayong parehas a dito guys. Factor out natin yan. So, yung matitira dito is g. Sa kabila is 2 or minus 2. Ito na gets yun. Equals 1. So, divide lang natin by g minus 2. May eliminate na to. Both side dapat. So, yung a equals 1 over g minus 2. Yun siya ginagawa. 21. Samantalang g equals x minus c over x. Then, we need to solve for x. So, para sila may variable x na. So, cross multiply, pwede yun. Maging xg or gx equals x minus c. So, may x dito, tsaka x sa kabila. Lipat sa isang side, parehas. So, yung x natin magiging minus x. Pero yung negative c pa rin. Or yung minus c natin. Then, factor out lang natin yung x. Matitira dito is g. Sa kabila, matitira is negative 1 equals negative c. So, basically guys, pag dinistribute natin to, kakalabasan na ito. X times g is gx. X times negative 1 is negative x. Then, divide mo lang by g minus 1. So, matitira is x equals negative c over g minus 1. So, ito guys yung ginagawa. May variable x, mayroon tayong given na xm equals x plus z. So, we need to solve for x. So, may x dito sa left, may x sa right. So, ilagay natin sila parehas sa isang side. So, yung x dito guys, may negative x. Pero yung z natin dito sa right is positive c pa rin. Hindi natin nilipat. So, factor out natin yung x. Matitira yung m minus 1 equals z. Then, divide lang natin by m minus 1 both side. Okay. So, matitira is x equals z over m minus 1. Ala, mali. Guys, na u plus ka equals ba. Then, we need to solve for a. So, meron ditong a sa kabila, tsaka sa kabila meron din. So, lipat natin sa kabilang side naman, para maiba naman. So, yung ba natin positive pa rin. Then, yung ka natin is magiging negative. Then, factor out lang natin yung a. Matitira dito is b. Sa kabila is k. Pero minus yan. Divide lang natin by b minus k to isolate the variable a. So, maka-cancel yan. So, basically, yung magiging a natin is u over b minus k. Equals kx plus yx. So, we need to solve for x. So, may parehas ito x, guys. So, lagay natin yung u. Bali, pa-factor out na lang natin kasi parehas na sila na sa isang side. So, matitira is k plus y dito. And divide natin by k plus y. So, ayun na, meron tayong value ng x which is u over k plus y. Tama ba siya, no? Ayun. Guess naman.
Nakakalito yung may graph. Ano yung tsura nun? Drawing mo nga. Nang alin? Graph ng ano? Equals 3b minus 2y plus 2. So we need to solve for a. So madali lang siya. Magkakaroon tayo ng, kung gusto mo guys, para hindi ka mahirapan, total, wag na nga. So lipat natin itong lahat na terms sa kabila. Except sa may variable a. So meron tayong u. Then yung 3b natin, magiging negative 3b siya. Then yung 2 natin dito guys, magiging negative 2 siya. Equals yung matitira na negative 2a. Then syempre, kailangan lang natin is variable a. Didivide natin lahat ng terms by negative 2. So lahat ng sign sa numerator guys, magpapalit yun na. Kasi negative yun sa baba. So makikitira natin is a. Kasi magiging positive na yan. Positive divide negative is negative. Then negative divide negative is positive. Then negative divide negative is positive din. So ito guys magiging 3b. Then ito magiging plus 2 all over 2. Gusto mo to i-simplify guys, pwede yan. Pero siguro okay na to. So ito na yung magiging sagot natin. Tayong given guys na z equals 9a minus 9 minus 3b. Then we need to solve for a. So a ito na. So lahat ng terms na walang a, lilipat natin sa kabilang side. And magpapalit yun ng mga sign. So meron tayong z. Then yung negative 9 natin maging plus 9. Yung negative 3b maging plus 3b. Equals yung 9a natin na natira. Divide lang natin both by 9. Lahat ng terms. Kung gusto mo yung simplify ito pwede. Pero wag na. Yun na. Tapos na pala. So magiging c plus 9 plus 3b equals a over 9. Tayong given na g equals 4ca minus 3ba and we need to solve for a. So meron tayo a pares dito guys. So ipapactor out na natin muna yon. So matitira dito is 4c then minus 3b. Then divide lang natin by 4c minus 3b both sides. So yung a natin magiging g over 4c minus 3b. Lang. Tiyatiin mo, hindi ka mo nakababasa. Paano ako mababasa yun? So, we need the given. Negative 3a minus 3 equals negative 2n plus 3p for a. Thank you, Sir AJ. And live na. So, meron tayong given na negative 3a minus 3 equals negative 2n plus 3p. And we need to solve for a. Ito yung a natin. So, lipat tayo sa kabila ito. So, magkakaroon tayo ng negative 3a equals negative 2n plus 3p. Kinapi lang natin to guys. Then yung negative 3 magiging plus 3 yan. So, divide na natin both by negative 3. So, makakancel na yan. Magigara yung a natin. Then, divide natin lahat ng sign. Magpapalit lang yung numerator. So, yung negative 2n, magiging 2n na siya. Yung 3p, magiging negative 3p. Yung magiging negative 3. Over 3 na. Gusto mo simplify ito, pwede yung guys. Like, magiging ganito yung tsura nya. 2n over 3. Then, yung negative 3p over 3 magiging negative p na lang siya. Then, negative 1. Yan yung kakalabasan nya. Pag dinivide mo yung mga coefficients, pati yung constant. Pero ito guys, may over 3 pa to. Kasi hindi mo naman siya mas-simplify sa coefficient. So, ganoon siya ginagawa. It's either of the two. Na 4x equals negative 4r plus 2d. We need to solve for x. So, ito yung x natin. So, divide lang natin ito by 4. Then, matik na yan. Matitira is x. Then, yung sign guys ha, then simplify natin. So, yung negative 4r over 4, ma-eliminate yung 4, may negative r yan. Then, yung 2d divide 4. So, yung 2 tsaka 4 pwede ma-simplify as 1 half. So, magiging d over 4. 2 na lang siya. So, automatic naman yung guys na may 1 dito. Basta may variable. Pero pag walang variable na, lagyan mo yun ng 1. Para masabi mo yung 2 is nasa denominator. And then,
u equals negative 2i minus 3 over ka. And we need to solve for a. So, ito yung a natin. Cross multiply lang to. So, magkakaroon ka ng AKU equals negative 2i minus 3. Then, divide, meron tayong a dito guys. Tsaka a din sa kabila. So, pag samahin natin yan, may AKU plus 2a equals negative 3. Bakit negative 3? Kasi hindi naman natin nilipad yung negative 3. So, may a dito, tsaka a dito. Factor out natin. May ku na lang to plus 2 equals negative 3. Then, divide ku plus 2 over ku plus 2. So, yung a natin will become negative 3 over ku plus 2. Gets?